Pero dito, puntahan tayo na dating Pangulong Duterte handa ang kaso laban kay Senator Trillanes. So, ididemanda daw niya 'to si Trillanes. Siyempre malakas ang loob ni Trillanes dahil according to PRD, ito daw ngayon ay ang first draft pick, kumbaga ang LeBron James, ang Kobe Bryant, ang Michael Jordan ng Malacanang. So lumalabas dito na the fact na pinatawag siya ng Quadcom, diyan ibig sabihin totoo yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na ito daw ang nagpapatakbo ng hearing ng Quadcom. According to Iglesia, to INC, doon sa kanilang interview na ito, hindi nila dineny yun. Quadcom never denied it or did not deny it. Itong si Trillanes, hindi rin niya dineny yun. Why? Because may CCTV footage. Do you remember nung binalita natin yun? May CCTV footage na ito daw, mokong na to, labas-pasok dyan sa isang kwarto dyan sa sa Congress. So, lahat daw ng mga sumbong dito or issues dito, ito daw ang nagpapatakbo at ito daw ang nagmamando. Balita nga daw na ito daw ay ganito na ni Tamba at ito daw ay may connect na sa Malacanang. Di umano ha. So that's according to PRD. Kaya malakas ang loob nitong mokong na to. Malakas ang loob nito dahil palagay ko itong Tolonges na to, palagay ko there's something kumbaga yung what's in it for me, di ba? Palagay ko meron yun. Meron yan na malupit na kapalit sa ginagawa niya. Kasi yung mantakin mo, they hired an expert na sinungaling para lang sirain ang pangalan ng mga Duterte. Ito talagang administrasyon natin, napansin niyo, mahilig kumuha ng mga sinungaling. Napansin niyo lahat ng mga vloggers nila puro sinungaling. Pinagkukuha nila puros mga sinungaling, dating DDS, ngayon mga sinungaling na. At parang tila mo never sila naging Duterte diehard supporter sa buhay nila. So the fact na itong si Trillanes appeared in the Congress nang hindi naman siya nag-appear before, hindi naman siya nagpasa ng kanyang affidavit dito before, bakit siya nandiyan? Ibig sabihin, yan na yung alas nila. Yan na yung pinaka-star player nila. At ibig sabihin, totoo yung scoop ng blind item or yung information na nanggaling sa INC na ito ang nagpapatakbo ng hearing diyan sa Kongreso. Hindi nila dininay yan. Hindi din nila yung Trillanes yan. So anong ibig sabihin nun? Takot sila na ilabas ng INC yung CCTV footage na talagang ito si Tolonges nandiyan sa tuwing may hearing. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Senador Antonio Trillanes III kaugnay sa akusasyon nito na may kinalaman sa bank accounts niya at ng kanyang pamilya. Narito ang balita ni Franco Baranda. Hindi na palalampasin pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ginagawang paninira ni dating Senador Antonio Trillanes IV at sa kanyang pamilya. Sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong November... Tingnan nyo, anong action ni PRD? Sobrang sobrang malala na tong tao na to, hindi kasi pinapatulan, kaya salita ng salita at panay ang pagsisinungaling. So this time, patulan na natin kasi masama na itong mga pinagsasasabi niya at padagdag na ng padagdag 'Di ba? So yun yung yun ang reaction ng isang tao na alam mong hindi totoo yung sinasabi nitong tao na 'to, tama? Because in order for you to file cases like the libel case against a person, you have to deny it first. So when you file cases ng libel, it means you are denying it already. So hindi totoo. Tingnan mo si Bongbong Marcos. Nasaan si Kati Binag? Nasaan si Bongbong, Lagdameo, kung sino-sino pa. Nasaan si Kati Binag? Si Kati Binag nasa Pilipinas. Kaibigan nila yan. Bakit hindi nila dinidemanda si Kati Binag? 'Di ba? Ang daming sinabi ni Kati Binag na sila daw ay ganito, sila daw ay ganyan, sila daw ay ganito, sila daw ay ganyan. Mga sumisinghot, ganito, ganyan. Bakit hindi dinidemanda ng mag-asawa si Kati Binag? Kasi nga, pag dinimanda mo si Kati Binag,
you are denying na addict ka. Now, if you deny na addict ka, papaano mo patutunayan na hindi ka addict? Oh, magda-drug test ka. Eh, 'pag nag-drug test ka, yari ka, magpa-positive ka. So, manahimik ka na lang, tama? Manahimik ka na lang. At sa si PRD, mananahimik na lang ba siya doon sa sinabi ni Trillanes? Hindi. Putangina, hindi totoo yun, eh, ba't ako mananahimik? 13, kung saan matapang na humarap ang dating Pangulo, muling binuhay ni Trillanes ang bintang na may milyon-milyong pisong pumasok sa bank account nito at ni Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015 at bago tumakbong Pangulo, sinuoy Davao City Mayor Digong. Sa social media live ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, tumawag ang dating Pangulo kay Panelo para sa pagsasampa ng kaso laban kay Trillanes. I have to file libel cases against him. Ikaw may yung abogado. So, para baka sabihin ng tao, totoo. Sabi ko ng isang katiting doon, wala. Ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kapalastugan na figures. Tama yun kasi kailangan na talaga PRD, dapat nga noon pa eh. Kailangan na talagang filean mo 'to ng kaso para matapos na 'to. 'Pag nalaman ng korte na hindi totoo itong mga dokumento ni Trillanes, hindi niya na yan magagamit ever. Hindi niya na yan magagamit sa iyo ever. Kasi nga, pinatunayan na ng korte na peke yung akusasyon niya na yan. Diba? So dapat noon pa para sana itong punyetan 'to hindi na sana hindi na sana niya magamit yung mga issues na yan. Kasi recycled, ito sobrang recycled na 'to. Sobrang recycled na talaga 'to. Wrong spelling pa yung Sa Quadcom hearing, una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na walang katotohanan at puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi ni Trillanes. sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Sinabi naman ni FPRRD na ang pagpatol niya sa mga walang katotohanang akusasyon ni Trillanes ay para turuan ito ng leksyon. Kaugnay nito, sinabi ni Panelo na isa rin sa mga legal counsel ng dating Pangulo na inihanda na nila ang kaso laban kay Trillanes. Ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nagpiprepare na ng build-up case dito sa kaso nito. So na yung present niya, saan galing yun, para magawa na yung pagsasampa ng kasong formal. Propaganda naman na nakikita ni Attorney Sal kung bakit paulit-ulit na ibinabato ni Trillanes ang issue ng bank accounts ng mga Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Di ba? Oh, so diyan mo talaga makikita na 'to si PRD, the fact na he's denying it, it means hindi talaga totoo. Kaya dito mo malalaman kung katulad niyan, when you accuse some congressmen, pagka inano mo sila, inaccuse mo sila of nangungurakot, they should answer. Kung hindi totoo yun, they should answer na hindi totoo yun. Itong relo ko, binili ko to, peke lang to sa Green Hills. Peke lang to sa Divisoria ko lang binili to. Ganon, hindi eh. The fact na tahimik sila doon sa akusasyon natin na siguro magnanakaw kayo, ba't ang mamahal na relos nyo? Siguro magnanakaw kayo, bakit ang dami nyo mga bulletproof na sasakyan? Diba? The fact na hindi sila sumasagot doon, it means mga bossing na na medyo totoo yung mga natin, yung ating mga bintang sa kanila. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.
banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino.